Si Marco ay isang simpleng lalaki na nagtatrabaho bilang isang engineer sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Hindi siya naniniwala sa mga alamat o kwento tungkol sa mga aswang. Sa mga taon ng kanyang buhay, lagi niyang ipinagpapalagay na ang mga kwentong iyon ay gawa-gawa lamang ng mga tao upang magbigay takot. Wala siyang oras para sa ganitong mga bagay at iniisip niyang puro kathang-isip lang ang mga ito. Subalit, ang kanyang pananaw sa buhay ay magbabago nang makatagpo siya ng isang babae mula sa isang liblib na bayan sa hilaga ng bansa. Ang pangalan ng babae ay Elena. Isang simpleng dalaga na may kakaibang alindog na hindi matutumbasan ng kahit anong materyal na bagay. Nakilala ni Marco si Elena sa isang seminar na dinaluhan niya sa isang hotel sa Maynila. Magaan ang kanilang usapan at agad silang nagkapalagayan ng loob. Ipinakita ni Elena kay Marco ang kanyang likas na kabutihan at magiliw na personalidad. Ngunit may mga pagkakataon na tila may kalungkutan sa kanyang mata na hindi maipaliwanag ni Marco. Matapos ang ilang linggo ng pag-uusap, inanyayahan ni Elena si Marco na bisitahin ang kanyang bayan sa Hilaga. Siya ay nakatanggap ng tawag mula kay Elena na nag-aanyaya ng personal na pagbisita upang mas makilala pa siya at ang kanyang pamilya. Dahil sa kanyang kabaitan at pagka-curious, hindi nagdalawang isip si Marco na pumunta. Hindi niya alam na ang biyaheng ito ay magpapabago ng kanyang buhay magpakailanman. Habang naglalakbay papunta sa bayan ni Elena, napansin ni Marco ang pagbabago sa kapaligiran. Ang kalsada ay mas makipot at ang mga kabundukan sa paligid ay tila bumabalot sa buong lugar, na nagbibigay ng isang malamig na pakiramdam. Habang papalapit sila sa bayan, napansin niyang ang mga bahay ay may malalawak na bakuran, at karamihan sa mga ito ay yari sa kahoy, na may mga bubong na gawa sa nipapalm. Halos wala nang makikita pang mga modernong istruktura tulad ng mga komersyal na tindahan o gusali. Ang tanging makikita lamang ay mga punong kahoy at mga palayan. Pagdating nila sa bahay ni Elena, sinalubong siya ng buong pamilya nito. Ang bahay nila ay simpleng bahay na yari sa kahoy, may mga tanim na halaman sa paligid, at tahimik ang buong kapaligiran. Si Elena ay may 2 magulang, isang ina at isang ama, na parehong matagal nang nakatira sa lugar na iyon. Sila ay mga magsasaka, at ipinagmalaki ni Elena na ang kanilang pamilya ay may maliit na sakahan ng palay. Si Elena's mother ay isang mahinahong babae, na may matamis na ngiti ngunit may halong kalungkutan sa kanyang mata. Ang kanyang ama naman, si Mang Aling, ay isang tahimik na lalaki na may malalim na pag-iisip. Nabanggit ni Elena kay Marco na si Mang Aling ay mahilig magtanim ng mga halaman at punong kahoy sa paligid ng bahay, at matagal nang hindi nakakalabas ng kanilang bayan. Sa unang araw ni Marco sa bayan, ipinasaya siya ng mga simpleng gawain sa paligid ng bahay. Inaya siya ni Elena na magtulungan sa pagtatanim ng mga gulay sa bakuran, at nagkaroon sila ng mga kwentuhan habang gumagawa. Ngunit habang naglalakad sila sa likod ng bahay, napansin ni Marco ang ilang kakaibang bagay. Halimbawa, ang mga puno sa paligid ay may mga misteryosong marka, at ang hangin ay tila mas malamig tuwing hatingabi. Hindi niya iyon pinansin agad, ngunit ang mga hindi maiwasang takot ay nagsimulang magtago sa kanyang puso. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Elena sa terasa ng bahay, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Wala namang ibang tao maliban sa kanilang pamilya, ngunit may mga oras na ang hangin ay tila biglang nagiging malamig. Ang mga ilaw ng bahay ay kumikislap at naririnig nila ang mga kakaibang tunog mula sa kalikasan. Ang mga hayop sa paligid ay tila tahimik at ang mga alitaptap na karaniwang makikita sa mga ganitong lugar ay nawawala. Sinubukan ni Marco na itanong kay Elena ang tungkol sa mga kakaibang tunog at ang malamig na hangin. Ngunit si Elena ay hindi sumagot agad. Tumingin siya kay Marco nang may malalim na pag-iisip bago nagsalita, "Marco, ang lugar na ito ay puno ng mga kwento. Minsan, may mga bagay na hindi mo kayang maintindihan.
Dito sa bayan namin, may mga kwento ng mga nilalang na hindi nakikita ng lahat. Tinignan ni Marco si Elena at nakita niyang seryoso ito. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng aswang, ngunit may kakaibang nararamdaman siya sa paligid. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin, sagot ni Marco. Pero sigurado akong walang ganong mga bagay. Siguro ay mga kwento lang ng mga matatanda. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, nagpatuloy ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Habang tumatagal, ang kwento ni Elena at ng kanyang pamilya ay unti-unting nahulog sa mas madidilim na aspeto ng kanilang nakaraan. Si Marco ay magiging saksi sa isang lihim na matagal nang tinatago sa bayan ng kanyang kasintahan, isang lihim na magbubuka sa kanya ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Sa mga susunod na araw ng pananatili ni Marco sa bahay ni Elena, napansin niyang unti-unting lumalakas ang presensya ng isang hindi maipaliwanag na kalungkutan sa paligid. Habang magaan ang mga usapan at madalas ang pagtulong sa mga gawain sa bahay, may mga pagkakataon na hindi mapigilan ni Marco ang mga nararamdaman niyang kakaiba. Ang mga ulap sa langit ay tila kumukulong, at tuwing hatinggabi, ang hangin ay nagiging malamig at mabigat. Isang gabi, habang nagkakwentuhan sila ni Elena sa sala, biglang nagbukas ang pinto ng kwarto ni Elena, na nakasarado ng husto buong araw. Walang hangin, at ang mga bintana ay nakalock, kaya't nagulat si Marco nang makita niyang ang pinto ay magbukas ng mag-isa. Ang ilaw sa loob ng kwarto ay nag-flicker, parang may hindi tamang nangyayari sa paligid. Anong nangyari? Tanong ni Marco, ang mga mata ay naglalaman ng takot. Ngumiti si Elena, ngunit may pagka-awkward ang kanyang reaksyon. Wala, siguro ang hangin, sagot niya, ngunit kitang-kita ni Marco ang kanyang pag-aalangan sa tono ng boses ni Elena. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na nakatulog ng maayos si Marco. Habang siya ay nakahiga sa kama, ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa bintana ay nagdadala ng mga hindi maipaliwanag na tunog, mga parang ungol o huni na hindi maipaliwanag. Ang mga tunog ay parang nagmumula sa kalikasan, ngunit may kakaibang resonansya na tila hindi pangkaraniwan. Maririnig mo rin ang mga tunog ng mga hayop sa paligid na parang nagsisilbing paalala ng mga hindi natutulog na puwersa. Dahil sa mga nangyari, nagdesisyon si Marco na tanungin si Elena tungkol dito. Ngunit sa tuwing magbubukas siya ng usapan, hindi ito matanggap ni Elena at madalas ay umiwas siya sa paksa. Habang tumatagal, napansin ni Marco na ang pamilya ni Elena ay nagiging mas tahimik at malungkot, at hindi na nila siya pinapansin ng maayos. Ang mga bisita o kaibigan ng pamilya ay bihirang makita, at ang mga taong madalas pumunta sa bahay ay may mga matang parang nagtatago ng isang lihim. Isang gabi, habang naglalakad si Marco papunta sa likod ng bahay para magpahangin, may narinig siyang mga kaluskos sa mga halaman sa paligid. Tumigil siya at nagmasid. Wala namang ibang tao sa paligid, ngunit tila may maliliit na anino na dumadaan sa mga puno. Nagpasya siyang sundan ang mga aninong iyon, ngunit bago pa siya makalapit, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Marco, tawag ni Elena mula sa malayo. Huwag mong gawing biro ang mga bagay na hindi mo kayang maintindihan. May mga bagay na hindi dapat pinagtatawanan. Si Elena, bagamat may halong takot sa kanyang boses, ay nagpakita pa rin ng kanyang kabutihan at nag-alok na samahan si Marco upang magpahinga. Tinutukan niya ng mata si Marco at may hindi matapusang nararamdamang pag-aalala. Mas mabuti pang huwag mong tanungin pa ang mga bagay na yon, Marco, dagdag pa ni Elena. Minsan, ang hindi natin nakikita ay siya ring may pinakamalaking impluensya sa ating buhay. Nang bumalik sila sa loob ng bahay, nakita ni Marco ang kanyang kasintahan na tila naging mas tahimik kaysa sa mga nakaraang araw. Ang mga tao sa paligid ay mukhang may mga tinatagong kwento, mga kwento ng takot at panganib. Lahat ng ito ay nagsimulang magbuo ng isang hindi maipaliwanag na takot kay Marco, na hindi pa rin maintindihan kung anong nangyayari sa lugar na iyon. Isa pang gabi,
habang ang buong bahay ay tila natutulog na, si Marco ay nagising na may naririnig na mga kakaibang tunog mula sa taas ng bahay. Marahan siyang umakyat upang alamin kung ano yon, at nang makarating siya sa ikalawang palapag, nakita niyang may anino ng isang tao na dumadaan sa madilim na kanto ng bahay. Nang ito'y magtago sa dilim, nagdalawang isip si Marco kung hihingi siya ng tulong o magtatago na lamang. Ngunit sa mga susunod na araw, nagpasya siyang kumilos ng mas matapang. Iniwasan na niya ang mga nakakailang na tunog at nagsimula ng magtanong kay Elena. Sinabi ni Elena sa kanya na ang lugar ay may mga kasaysayan ng mga nilalang na hindi nakikita ng lahat, mga nilalang na tinatawag nilang aswang. Ang mga kwento ay matagal na, sabi ni Elena, at hindi ko alam kung paano ko pa ipapaliwanag ang mga nangyayari sa ating paligid. Kung gusto mong malaman, Marco, dapat ay handa ka sa katotohanan na ang mga kwentong iyon ay totoo. Ngunit may mga bagay na mas mabuti pang manatiling lihim. Hindi lahat ng kwento ay nararapat ipagtapat. Bumalik si Marco sa kanyang kwarto, at habang ang mga tunog na naririnig niya ay patuloy na nagpapalakas ng takot sa kanyang puso, napagtanto niyang hindi na siya makakalabas ng buhay sa ganitong lugar kung hindi niya haharapin ang mga katotohanan ng mga kwentong ito. Ang mga naririnig na tunog, ang malamig na hangin, at ang mga mata ng mga tao sa paligid, lahat ay may kinalaman sa mga nilalang na matagal nang nagtatago sa kanilang bayan. Sa kabila ng mga warning ni Elena at ng patuloy na takot na nararamdaman ni Marco, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga kwento ng aswang na sinasabi ng kanyang kasintahan. Para kay Marco, ang lahat ng ito ay tila isang hindi kapanipaniwalang alamat lamang, isang kwento na ginagamit ng mga tao upang magbigay takot at kontrolin ang kanilang mga anak o mga kabataan. Ngunit habang tumatagal, ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari ay patuloy na nagpapalakas ng duda at takot sa kanya. Isang gabi, habang natutulog si Elena, nagdesisyon si Marco na magmasid at magsaliksik pa ng higit. Ang kanyang takot ay napapalitan ng hindi mapigilang pagnanasa na matutunan ang katotohanan kung ano ba talaga ang nangyayari sa paligid. Hindi siya kayang pigilan ng takot at naglakad siya patungo sa madilim na bahagi ng kanilang bakuran upang subukang alamin kung ano ang pinagmumulan ng mga misteryosong tunog at malamig na hangin. Habang naglalakad siya sa madilim na likod ng bahay, ang mga tunog na naririnig niya mula sa kalikasan ay tila kumikilos ng mas mabilis. Ang mga ibon sa mga puno ay tumahimik, at ang mga alitaptap ay hindi na naglalabas ng liwanag. Ang buong paligid ay naging tahimik na parang hinihintay ang isang hindi inaasahang pangyayari. Biglang, may naramdaman siyang kakaibang presensya. Ang mga dahon ng mga puno ay nagsimulang gumalaw, at ang mga sanga ng mga puno ay nagkikiskisan na parang may isang nilalang na dumadaan sa pagitan ng mga ito. Ang malamig na hangin ay naging mas mabigat, at tila ang mga anino sa paligid ay nagsimulang magbago. Isa itong uri ng takot na hindi kayang ipaliwanag ni Marco, ang uri ng takot na hindi mo alam kung saan nagmumula. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, may biglang gumalaw na isang anino sa kanyang harapan. Ang liwanag mula sa buwan ay nagbigay ng sapat na kaliwanagan upang makita ni Marco ang isang misteryosong itsura ng nilalang. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Isang hugis ng tao, ngunit may mahabang pangil at mga pangil sa gilid ng bibig. Ang mata ng nilalang ay kumikislap sa dilim at may malapuno na mga pangil sa mga kamay. Ang nilalang ay tila hindi tao, isang nilalang na may kakayahang magbago ng itsura at magtaglay ng mga katangian ng mga hayop. Ang aswang. Agad na tumakbo si Marco pabalik sa bahay. Tumalon siya sa hagdang-hagdang kahoy ng bahay, na parang nawawala ang kanyang kakayahan sa pag-iisip. Ang puso niya ay bumibilis, at ang mga mata niya ay matalim na nagmamasid sa paligid. Ang mga tunog na naririnig niya ay patuloy na umuugong sa kanyang isipan, at hindi na siya makapaghintay na makausap si Elena. Sa takot at kabang nararamdaman, agad na tinawag ni Marco si Elena mula sa kanyang kwarto. "Elena," sigaw ni Marco mula sa hagdang-hagdang kahoy ng bahay.
May nakita akong nilalang. Si Elena ay bumangon mula sa kanyang kama at nagmadaling lumabas ng kwarto. Tumingin siya kay Marco at tila alam na agad kung ano ang ibig niyang sabihin. Marco, malumanay niyang sabi, alam ko na ang nakita mo. Hindi mo ito dapat pinagtatawanan. Hindi ko kayang maintindihan, Elena. Ano ang nangyayari dito? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito? Tanong ni Marco na may halong galit at takot. Sumagot si Elena, ang kanyang boses ay may kasamang kalungkutan. Hindi ko kayang sabihin agad, Marco. Ang mga bagay na ito ay hindi mo kayang maintindihan ng mabilis. Ang aswang ay hindi basta-basta makikita ng sinuman. Kailangan mong matutunan ang mga aral na hindi kayang ituro ng iba. Ito ay isang kasaysayan ng aming pamilya at ang bayan. Dati, ipinaglalaban nila kami mula sa mga nilalang na ito. Ngunit may mga panahon na sila ay nagiging bahagi ng aming buhay. Si Elena ay nagpatuloy sa kanyang kwento, ang mga aswang ay hindi laging nakikita. Hindi sila basta nagpapakita ng kanilang anyo. May mga pagkakataon na maaari silang magtakip ng kanilang itsura at maging bahagi ng buhay ng mga tao. Ngunit kapag nadarama nila na ang kanilang mga lihim ay napapalabas, saka lamang sila magpapakita. Nakaramdam si Marco ng matinding kalituhan. Ang lahat ng mga paniniwala niya tungkol sa mga aswang ay binangga ng mga bagong impormasyon na kanyang natutunan mula kay Elena. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kabuuan ng kwento ni Elena. Ngunit, sa lahat ng kanyang nararamdaman, napagtanto niya na hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Tanong ni Marco, ang mata ay puno ng pag-aalinlangan. Dahil ang pamilya ko, sagot ni Elena, ay may koneksyon sa mga nilalang na yon. Ang aking mga magulang ay matagal nang nakakaranas ng mga kaganapang hindi maipaliwanag. Nasa pamilya namin ang sagot sa kung paano namin haharapin ang mga aswang. Ngunit hindi ko alam kung kaya ko pang ipagtanggol kayo. Habang patuloy na lumalakas ang gabi, nagpatuloy si Marco sa pagsusuri sa mga natutunan niyang bagong kwento. Pero isa lang ang malinaw sa kanya, hindi siya ligtas sa lugar na ito. Ang bayan at pamilya ni Elena ay mayroong mga lihim na hindi pa siya handang tanggapin. Habang ang mga araw ay lumilipas, ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa buhay ni Marco sa bahay ni Elena ay patuloy na nagiging mas komplikado. Nagbago ang kanyang pananaw sa mundo, at ang takot ay pumasok sa bawat sulok ng kanyang isipan. Ang mga kwento ni Elena tungkol sa kanilang pamilya at ang koneksyon nito sa mga aswang ay naging mabigat sa kanyang puso. Ngayon, nagsimula nang magduda si Marco kung ang lahat ng nangyari sa kanya ay isang masalimuot na pagsubok o ito ay isang hindi maiwasang katotohanan na humihingi ng kanyang atensyon. Isang araw, habang nagsisilibing mag-isa si Marco sa labas ng bahay, napansin niya ang isang maliit na kahon na itinago sa ilalim ng isang matandang puno sa bakuran. Ang kahon ay puno ng alikabok at mga dumi ng kalikasan, at tila matagal nang nakatago sa lugar na iyon. Sa kanyang pagmamasid, nakuha ni Marco ang kanyang loob na buksan ito, hindi maipaliwanag ang nararamdaman na tila may isang bagay na hindi maiiwasan na magbabalik sa kanya ng mga sagot. Nang buksan niya ang kahon, ang laman nito ay isang lumang libro at isang maliit na piraso ng metal na may kakaibang inskripsyon. Ang libro ay puno ng mga sinaunang kasulatan, at may ilang pahina na puno ng mga larawan ng mga nilalang na hindi maipaliwanag, mga nilalang na may matatalas na pangil, pangil ng aswang, at mga kahima-himala na katangian. May mga detalye ng mga pamahiin at mga lihim na matagal nang itinagong mga kasaysayan mula sa mga lolo't lola ni Elena. Ang isang partikular na pahina ay nagpapakita ng isang itim na nilalang na may katawang tao, ngunit may mga pakpak na parang mga paniki. Sa kanyang pag-iwas sa libro, si Marco ay naglakad patungo sa loob ng bahay upang humingi ng mga sagot kay Elena. Ngunit bago siya makalapit, napansin niya na ang mga magulang ni Elena ay tila nag-aalangan sa kanya.
Sila ay may kakaibang mga mata na parang may mga lihim na itinatago. Ang mga magulang ni Elena, na dati ay puno ng ngiti, ay ngayon ay may mga seryosong mukha, at nagpakita ng pag-aalala sa bawat hakbang na ginagawa ni Marco. Marco, sabi ni Mang Aling, ang ama ni Elena, huwag mong gawing biro ang mga bagay na tinatalakay mo. Baka hindi mo na kayang labanan ang mga bagay na hinaharap namin sa lugar na ito. Tumango si Marco, ngunit hindi ito nakapagpigil sa kanyang kagustuhang malaman ang buong kwento. I understand, sagot ni Marco, pero gusto ko sanang maintindihan. Gusto ko ng katotohanan. Sumulyap si Mang Aling sa libro na hawak ni Marco. Yan, sabi niya, ang bagay na matagal na naming tinatago. Minsan, ang lihim ay hindi nakakatulong. Ang mga bagay na ito ay may kasaysayan ng kabutihan at kasamaan. Ang pamilya namin ay may koneksyon sa mga aswang, at ito ang dahilan kung bakit kami laging target nila. Ang mga salitang iyon ay nagpatibay sa mga hinala ni Marco. Ano ang ibig mong sabihin, Mang Aling? Tanong ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkabahala. Ito ay isang kasaysayan ng pag-ibig, pagsasakripisyo, at kasamaan, patuloy ni Mang Aling, ngunit hindi ko na alam kung paano pa namin ito ipapaliwanag. Ang pamilya ni Elena ay may dugo na konektado sa mga nilalang na ito. Ang mga aswang, tulad ng mga kwento sa libro, ay may kakayahang magpalit ng anyo. Ngunit ang masama pa rito, ang ilan sa kanila ay pwedeng magtaglay ng katauhan ng tao, at magtago sa mga tahanan ng mga pamilya. Si Mang Aling ay dumapo sa isang silya at nagsimulang magkwento ng masalimuot na nakaraan ng kanilang pamilya. Noong unang panahon, may isang lalaki na may mataas na posisyon sa bayan na nagmamanyobra ng mga kapangyarihan. Ngunit hindi siya nakontento sa kanyang mga nagawa. Gusto niyang mapansin ng higit pa, kaya't nakipag-ugnayan siya sa mga nilalang na may kapangyarihan sa dilim. Si Mang Aling ay nagpatuloy sa pagkukwento, ang nilalang na iyon ay naging isang aswang, ang pinuno ng kanilang grupo. Noong panahon ng mga digmaan, ang kanyang kapangyarihan ay ginamit upang maghasik ng takot at kaguluhan sa mga bayan. Kaya ang pamilya ni Elena ay naging tagapagtanggol laban sa mga aswang at kanilang mga kasamahan. Ngunit sa bawat tagumpay may kabayaran. At ang kasaysayan namin ay nagbukas ng mga pinto na minsang ipinagtabuyan namin at ngayon ay bumalik upang maghiganti. Habang nakikinig si Marco, nagsimulang makaramdam ng isang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ang mga detalye ng kwento ni Mang Aling ay nagpapatibay ng mga kwentong narinig niya mula kay Elena. Ang hindi niya kayang tanggapin ay ang pahayag na ang pamilya ni Elena ay hindi lang mga biktima ng mga aswang, kundi sila mismo ay may kasaysayan ng koneksyon sa mga nilalang na ito. Kung ito ang nangyari, bakit niyo ako dinala dito? Kung ganito pala ang kalagayan niyo, bakit ako? Tanong ni Marco. Tumahimik si Mang Aling at tumingin kay Marco ng malalim. Dahil ikaw, Marco, ay may papel sa lahat ng ito. Hindi mo pa ito nauunawaan, ngunit ikaw ay bahagi ng isang mas malaking plano. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang magbukas ang mga pinto ng nakaraan na matagal nang nakatago sa ilalim ng mga alon ng takot at lihim. Ang mga kwento na dating tila alamat ay naging tunay na mga karanasan na tinatanggap ni Marco, at ang kanyang mga mata ay unti-unting nabuksan sa madilim na bahagi ng mundo na hindi niya akalain ay parte na pala ng kanyang buhay. Minsan, habang naglalakad si Marco sa bakuran ng bahay ni Elena, muli niyang naranasan ang matinding presensya ng mga nilalang sa paligid. Ang hangin na lumalakas ay tila nagdadala ng mga aninong patagilid, ang mga sanga ng puno ay muling nagkikiskisan, at ang katahimikan ng gabi ay nagbigay daan sa mga kakaibang tunog na nagsimula siyang marinig. Hindi na ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Marco ang ganitong takot, ngunit ang mga susunod na pangyayari ay magdadala sa kanya ng mas matinding hamon sa kanyang buhay. Habang siya ay naglalakad, napansin niyang muling bumukas ang pinto ng kwarto ni Elena, na noon ay matagal nang nakasarado. Sa kabila ng lahat ng mga babala at pag-aalinlangan,
hindi siya kayang pigilan ng takot. Pumasok siya sa loob ng bahay at mabilis na naglakad patungo sa kwarto ni Elena. Ngunit bago siya makarating, nakatagpo siya ng isang nakakatakot na tanawin. Si Elena, na nakatayo sa harap ng salamin, ay may mga mata na nagliliwanag ng kakaibang liwanag. Ang kanyang katawan ay tila tinatanglawan ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, at ang mga anino sa paligid ng kanyang silid ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang kanyang itsura ay tila hindi na tao, at ang mga palad ng kanyang mga kamay ay nagiging mahahabang pangil na umaabot sa sahig. Hindi ko kayang gawin ito, Elena, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kalituhan at takot. Ano ito? Ano ang nangyayari sa'yo? Ngunit si Elena ay tila hindi naririnig ang kanyang sigaw. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng kaluluwa ng kanyang pagkatao. Sa halip, ang mga mata ng isang aswang na siya mismo ay nagiging bahagi ng mundo ng dilim. Ang katawan ni Elena ay nagsimulang magbago, ang mga pangil ay dumaloy mula sa kanyang mga kuko, at ang mga pangil na noon ay tila magiging bahagi ng isang halimaw ay dumapo sa sahig, nagsusumpa ng kasamaan. Marco, lumabas ang boses ni Elena. Ngunit hindi ito ang kanyang boses, ito ay may halong kakaibang tunog, parang isang nilalang na may dalawang katauhan. Ikaw ang susunod na hakbang, Marco. Ang lahat ng nangyari sa pamilya ko ay dumating na sayo. Hindi mo kayang takasan ito. Nag-umpisa ng magdilim ang buong kwarto, at ang mga dingding ay tila humihigop ng lahat ng liwanag. Ang sahig ay nagsimulang mag-crack, at ang hangin ay nagbabalik sa kanyang anyo. Muling bumukas ang pinto ng kwarto, at si Elena, na nagsimula ng magbago, ay dumaan sa kanyang harapan, tumitig sa kanya. Nagbabalik ang mga anino, sabi ni Elena na may pagkabighani sa mata. At ikaw, Marco, ay bahagi na ng aming kasaysayan. Hindi na alam ni Marco kung ano ang gagawin. Ang mga salitang iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding takot. Habang ang mga tunog ng kaguluhan at ang mga anino na naglalakad sa dilim ay nagpapalakas ng kanyang kaligtasan, naiisip niyang maaari nang ang hindi na siya makalabas sa lugar na ito. Ang mga lihim ng kanyang kasintahan ay unti-unting nagpapatunay sa kanya na ang mga kwento ng mga aswang ay hindi lamang mga alamat, ito ay isang malupit na katotohanan. Hindi ko kayang sundan ang iyong landas, Elena, sigaw ni Marco. Ang mga mata niya ay naglalaman ng kasagutan na nagsasabing hindi siya papayag na maging bahagi ng masalimuot na kasaysayan ng mga aswang. Hindi ko kayang tanggapin ito. Sa isang saglit, si Elena ay tumigil at nagbalik ang kanyang orihinal na anyo. Ang mga mata niyang kumikislap ng takot at pangungulila ay muling nakita ni Marco, at nagdapo sa kanyang puso ang kalungkutan. Marco, bulong ni Elena, ang kanyang tinig ay puno ng pagsusumamo, huwag mo akong iwan. Ang mga aswang ay hindi matatakasan ng basta-basta. At ikaw ay bahagi na nito. Naglalaban ang dalawang puwersa sa loob ni Marco. Ang takot na dulot ng hindi maipaliwanag na mundo ng mga aswang at ang kanyang pagmamahal kay Elena ay nagpapaalab sa kanyang puso. Nais niyang protektahan siya. Ngunit ang mga katotohanan na natutunan niya mula sa mga magulang ni Elena at sa mga kwento ng kanilang pamilya ay nagsimulang magpabigat sa kanyang desisyon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa iyo, Elena. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng paghihirap at kalituhan. Ngunit sa harap ng lahat ng ito, napagtanto ni Marco na ang kanyang tanging pagpili ay magsimula ng bagong laban, isang laban na magsasangkot sa kanyang buhay at sa buhay ni Elena. Ang mga nakaraan ay mabigat, ngunit sa bawat hakbang na gagawin ni Marco, magbubukas ang bagong kabanata sa kanilang kwento. Habang dumadaan ang mga araw, nararamdaman ni Marco na unti-unting nawawala ang mga hangganan sa pagitan ng normal at supernatural. Ang mga alingaw na naririnig niya sa gabi, ang mga pakiramdam na parang may mga mata na nakamasid sa kanya, at ang patuloy na pagbabago ng mga ugali ni Elena ay nagdudulot ng takot at pag-aalala sa kanya.
Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang nakatigil sa isang sulok ng kanyang isipan, na umaasa na makahanap siya ng paraan upang maibalik ang lahat sa normal, pero alam niyang hindi na ito posible. Ang relasyon nila ni Elena ay nagiging mas komplikado. Ang kanilang pagmamahalan ay nagsisilbing liwanag sa gitna ng dilim, ngunit ang mga tanong tungkol sa kaligtasan ni Elena at ang mga panganib na dulot ng kanyang pamilya ay patuloy na sumusubok sa kanilang pagkatao. Sa isang gabi, sa ilalim ng kumukutitap na mga alitaptap at ang malamlam na liwanag ng buwan, nagdesisyon si Marco na pag-usapan nila ni Elena ang tungkol sa kanilang kinabukasan. Ang takot na nararamdaman ni Marco ay umaabot sa punto na hindi na siya makatulog ng maayos, kaya't inilapit niya ang kanyang sarili kay Elena upang maghanap ng kasagutan. Elena, simula ni Marco habang hawak ang mga kamay ni Elena, hindi ko na kayang makita ka ng ganito. Hindi ko na kayang makita kang nagiging bahagi ng mga aswang. Si Elena, na ngayon ay nagsimulang magbago ng anyo, ay tinitigan siya ng mga mata na may kasamang kalungkutan. Marco, alam ko na hindi mo naintindihan, pero wala tayong magagawa. Ang aming pamilya ay may gampanin sa mga aswang. At ako ay bahagi na nito. Nag-umpisa ng mag-iba ang anyo ni Elena. Ang kanyang katawan ay tila kumikilos sa mga aninong naroroon, at ang mga pangil ay nagbigay ng takot kay Marco. Ngunit hindi siya umatras. Hindi siya tumakbo. Nandyan siya, nakatayo sa harapan ni Elena, pinipilit magsalita ng mga salita ng pagmamahal at pag-asa. Hindi ko kayang tanggapin ito, patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng luha. Hindi ko kayang tanggapin na ang mahal ko ay magiging bahagi ng dilim. Si Elena ay lumuhod sa harap ni Marco. Marco, sabi niya, ang tinig ay nagsimula ng mag-iba. Ang ibig ko lang ay maprotektahan ka. Ngunit hindi ko kayang iwasan ang aking kapalaran. Kung magkakaroon tayo ng laban, susubukan kong protektahan ka, pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Nagpatuloy si Marco sa pagtanggi sa kanyang nararamdaman. Huwag mong gawin ito, Elena. Ang aswang na ito, hindi ito ikaw. Ikaw pa rin ang Elena na minahal ko. Pwede pa tayong magpatuloy. Hindi pa huli. Ngunit si Elena ay nag-angat ng tingin at nagpasya. Hindi mo pa nauunawaan, Marco. Hindi ko kayang labanan ang nilalang na ito sa loob ko. Ang dugo ko, ang pamilya ko, ang lahat ay konektado na sa mga aswang. Hindi ko kayang itago ito sa iyo. Sa kabila ng mga luha at sakit sa puso, napagtanto ni Marco na wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Hindi siya makakaligtas sa dilim na bumabalot sa pamilya ni Elena. Ang labanan ng pag-ibig at pagkatalo ay nagsimula ng magbukas ng mga pinto ng mga desisyon na magbibigay sa kanila ng katarungan, ngunit ito ay magdadala ng kalaliman sa kanilang buhay na hindi nila kayang isara. Habang si Elena ay nakatayo sa harapan ni Marco, ang mga anino sa paligid nila ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsimula ng magpakita ng mga pangil at pangarap na magbabalik sa kanila sa nakaraan. Nais ni Marco na ipaglaban ang kanyang pagmamahal kay Elena, ngunit ang oras ay tumatakbo at ang mga banta mula sa mga aswang ay hindi na kayang iwasan. Ang mga puwersa na nagmula sa likod ng dilim ay patuloy na nagpapakita ng kanilang kaharian. Ang mga aswang na nagpapanggap bilang mga tao ay nagsimulang maglakad sa mga kalsada, at ang mga halimaw ng nakaraan ay muling nagbalik upang magsimula ng bagong panahon ng pagkatalo at paghihirap. Marco, bulong ni Elena, handa ka na bang magpakasakit para sa pag-ibig? Tinutok ni Marco ang kanyang mata sa mga mata ni Elena. Naramdaman niya ang bigat ng kalungkutan na ibinubuga ng kanilang mundo. Ngunit hindi siya kayang bitawan ng kanyang pag-ibig. Sagot niya ng matigas, handa akong magpakasakit para sa iyo, Elena. Huwag mong hayaan na ang dilim ay maghati sa atin. Hindi ko kayang mawalan ka. Si Elena ay ngumiti, ngunit ang ngiti na iyon ay puno ng kalungkutan. Tandaan mo, Marco, hindi lahat ng laban ay maaari mong pagtagumpayan.
Minsan, ang pinakamahirap na laban ay ang laban na ginagawa natin sa ating sarili. Ang mga pangil ng dilim ay patuloy na lumapit. Ang mga hakbang ng takot ay naririnig sa kalikasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagpasya si Marco. Kahit na puno ng pag-aalinlangan at takot, walang takot na maaaring pigilan siya mula sa pagtangkilik sa kanyang pag-ibig. Pumili siya, hindi lamang ng pag-ibig kundi pati na rin ng laban. Ang mga araw ay lumilipas ng mabilis, at habang ang gabi ay lumulubog, nagsisimula ng magbago ang takbo ng mga pangyayari sa buhay ni Marco. Ang desisyon na kailangang gawin ay nagiging mas mahirap sa bawat paglipas ng oras. Ang labanan ay hindi lamang laban sa mga aswang o sa mga puwersa ng dilim, kundi laban sa sarili at sa mga tanong ng moralidad. Ang pagmamahal na itinaguyod ni Marco kay Elena ay pinagtibay ng kanyang mga desisyon, ngunit sa bawat hakbang na ginawa niya patungo sa dilim, siya ay nalulunod sa takot na hindi niya kayang makalabas ng buhay mula rito. Sa isang malamlam na gabi, naglakad si Marco sa kabubatan malapit sa bahay ni Elena. Ang malamig na hangin ay tila nagsasabi ng mga lihim na hindi pa natutuklasan. Ang mga anino ng mga puno ay nagsimulang magbago ng anyo, at ang mga alingaungaw ng mga nilalang sa dilim ay naging mas malakas. Sa kabila ng takot na nararamdaman, ipinagpatuloy ni Marco ang kanyang paglakad, umasa na may paraan pa upang makuha ang kalayaan na matagal nang inaasam. Habang siya ay naglalakad, napansin niya ang isang kakaibang liwanag na nagsimulang magningning sa gitna ng kagubatan. Mula sa liwanag na iyon, nagsimulang lumabas ang mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng mga tao, mga aswang, hindi na nagtatago sa kanilang likod ng mga maskara, kundi pinagmamalaki ang kanilang tunay na anyo. Ang mga pangil, matatalim na kuko, at ang kanilang malupit na itsura ay nagbigay ng takot kay Marco, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy siya sa paglalakad, umaasa na makakakita siya ng isang paraan upang maligtas. Sa kabila ng lumalaking panganib, natagpuan ni Marco si Elena sa isang malupit na sitwasyon. Nakaupo siya sa gitna ng isang mataas na altar sa kabubatan, ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng kakaibang enerhiya. Ang mga pangil at mga mata ng mga aswang sa paligid ay nagmamasid sa kanya, nag-aabang na may isang utos mula kay Elena na magdulot ng kapahamakan kay Marco. Marco, tinig ni Elena, malumanay ngunit puno ng pasakit, huwag mong gawin ito. Ang oras ng pag-alis ay dumating na. Ang aming pamilya ay may pagkakaugnay sa mga nilalang na ito. Ang kanilang pagkakaroon sa aming dugo ay hindi pwedeng tanggalin. Ngunit hindi nakatigil si Marco sa nararamdamang kalungkutan. Habang siya ay naglalakad palapit kay Elena, nagpasya siya na labanan ang mga nilalang ng dilim, hindi para sirain sila, kundi para protektahan ang taong pinakamahalaga sa kanya. Sa kanyang mata, ang pagmamahal kay Elena ay hindi pwedeng malupig ng takot. Kahit ang mga aswang ay hindi kayang hadlangan siya sa landas ng kanyang pag-ibig. Elena, ikaw pa rin ang minahal ko, sabi ni Marco, ang boses ay matatag at puno ng pag-asa. Hindi ko hayaan na magtagumpay ang dilim sa ating buhay. Dahil sa kanyang tapang, nagsimula nang magbago ang takbo ng mga pangyayari. Ang mga aswang na nagmamasid sa paligid nila ay nagpakita ng kakaibang pagkabahala, parang naramdaman nila na hindi ito ang ordinaryong tao na madaling matakot at magbago ng isip. Nagsimula silang magduda kay Marco, ngunit sa kabila ng kanilang takot, nagpatuloy ang laban. Kung ito ang nais mo, Marco, bulong ni Elena, handa akong magbigay ng pagkakataon sa iyo. Ngunit tandaan mo, hindi ko kayang alisin ang aking sarili mula sa mga kasaysayan ng aming pamilya. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi magtatagal sa ilalim ng mga puwersa ng dilim. Muli, isang malupit na puwersa ang nagsimulang maglaro sa katawan ni Elena. Ang mga mata nito ay nagbabalik sa anyo ng mga aswang, at ang kanyang katawan ay tila gumagalaw ng kakaibang bilis. Si Marco, na hindi na kayang magpatuloy ng takot, ay nagdesisyong magsimula ng pakikibaka. Hindi niya na kayang maghintay pa, ang mga aswang ay patuloy na papalapit sa kanila.
Pumagitna si Marco sa pagitan ng mga aswang at kay Elena, ang mga kamay ay nagtatangka na pigilan ang kanilang mga galaw. Huwag mong gawing ganito, Elena. Kailangan mong labanan ang mga puwersang ito, sigaw ni Marco. Pwede pa tayong magsimula ng bago. Pwede pa tayong magsama. Pero sa isang iglap, isang malupit na sigaw mula kay Elena ang bumangon mula sa kanyang bibig, at ang mga aswang ay nagpasya na sumunod sa kanilang leader. Si Elena, na tila nawawala na ang kontrol sa sarili, ay umabot sa punto ng pagbabago. Ang katawan niya ay nagsimulang magbago ng anyo, at ang mga pangil ay muling tumusok mula sa kanyang mga palad. Sa kabila ng lahat ng ito, si Marco ay tumayo at nagpatuloy na nakaharap kay Elena. Hindi ko alisan ka, sabi ni Marco. Hindi kita pababayaan. Ang mga aswang ay nagsimulang mag-atake. Sa kabila ng kalupitan, nagpatuloy si Marco sa pakikibaka. Ang mga anino ng dilim ay patuloy na lumalapit, ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat hakbang, ipinaglalaban niya ang kanyang pagmamahal kay Elena at ang kanyang pangarap na magtagumpay laban sa dilim. Ang hangin sa kagubatan ay nagiging mas malamig at malupit. Habang ang mga aswang ay patuloy na nag-aaligid, ang buong paligid ay puno ng takot at kabang. Si Marco ay natutulog na lamang sa ilalim ng mga mata ng mga nilalang na hindi niya kayang labanan, ngunit hindi siya umatras. Ang labanan ay hindi na lamang laban sa mga nilalang sa dilim, kundi laban sa kanyang sariling kaligtasan, sa kanyang pananampalataya kay Elena, at sa kanyang pag-ibig na tila hindi na kayang pigilan. Habang ang kanyang katawan ay napagod sa patuloy na pakikibaka, ang isip ni Marco ay puno ng mga tanong. Pwede ba niyang baguhin ang kapalaran ni Elena? Pwede ba nilang pareho itong takasan? At kung siya ay magtagumpay sa laban, magiging ganap na ba ang kanilang buhay ng walang takot? Ang mga tanong na ito ay naging higit na malupit habang ang bawat hakbang ay nagiging mas mahirap at puno ng kalungkutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang matinding lihim ang lumabas mula sa dilim. Si Elena, sa gitna ng kanyang pagbabago, ay nagpakita ng isang pagnanais na magbago. Hindi na siya ang Elena na nawala sa mga mata ng kanyang mga magulang at mga ninuno. Si Elena ay muling bumangon sa kanyang katawan at kaluluwa, at sa kabila ng mga aswang, nagkaroon siya ng lakas na labanan ang kanilang pagnanasa sa kanya. Marco, ang tinig ni Elena ay nagbabalik, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kasanayan at takot. Ang mga puwersang ito ay hindi kayang magtagumpay sa ating pagmamahal. Ibinigay ko na ang lahat upang protektahan ka, ngunit ito na ang huling pagkakataon. Ang mga aswang ay nagsimula ng magdilim sa paligid nila. Habang si Marco ay patuloy na pinapalakas ang kanyang puso at hindi tumigil sa pakikibaka, napagtanto niyang si Elena ay nagbigay ng isang sakripisyo. Isang sakripisyo na hindi para sa kanya, kundi para sa kanilang pag-ibig. Hindi ko kayang magpatuloy sa ganitong paraan, Marco, sabi ni Elena, ang mga mata ay puno ng luha at kalungkutan. Patawarin mo ako. At dito, isang hindi inaasahang kaganapan ang nangyari. Ang mga aswang na noon ay nangingibabaw sa kanilang paligid ay nagsimulang magdahan-dahan na maglaho. Isa-isa, nag-alisan sila sa lugar. Ang mga anino na nagsimulang magdulot ng takot sa buong kagubatan ay nagtakbuhan patungo sa dilim. Si Elena, sa kabila ng kanyang mga pangil at mabagsik na anyo, ay nakatayo sa harap ni Marco. Hindi siya bumangon mula sa dilim upang ipakita ang galit at paghihiganti, kundi upang magbigay ng isang pagkakataon ng pagpapatawad. Marco, bulong ni Elena, huwag mong ituring akong kalaban. Ang dilim ay hindi kayang gawing hadlang sa ating pagmamahal. Hindi ko kayang magpatuloy sa ganitong landas. Bumangon si Marco, ang kanyang mga kamay ay hindi natatakot ng mga pangil ng dilim. Dahan-dahan niyang hinalikan si Elena sa noo, isang halik ng pagsasakripisyo at pagpapatawad. Ang mga salitang hindi kayang sabihin ni Elena ay dumating mula sa kanyang mga mata. Ang pagmamahal na hindi nagbago,
ang alon ng takot na hindi kayang takasan, at ang labanan na hindi kayang talunin, lahat ng ito ay nagbuka sa kanila ng isang bagong daan. Habang ang buong kagubatan ay tahimik na bumalik sa kanyang orihinal na anyo, nagsimulang magdilim ang kalangitan, ngunit hindi na tulad ng dati. Hindi na nagtakbuhan ang mga anino. Ang labanan ay natapos na. Ang pag-ibig ni Marco at Elena ay hindi na nagtakda ng takot. Nagbigay ito ng isang pagkakataon na magpatuloy, magbagong buhay, at magsimula ng isang bagong kabanata. Ito na ang simula ng bagong buhay natin, Elena, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. At doon, sa ilalim ng lilim ng buwan, habang ang mga alitaptap ay nagsimulang magliwanag, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay, isang buhay na hindi na matitinag ng anumang dilim. Sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, alam nilang ang kanilang pagmamahal ay magdadala ng liwanag sa gitna ng dilim, at ang nakaraan ng mga aswang ay maglalaho, muling magsisimula sa isang bagong kwento. Isang kwento ng pag-ibig at pagpapatawad.